Sawadika, this is Emma Mary Tiglao from the Philippines, and we just arrived here at Suvarnabhumi Airport, but let's go! By the way, this is not my first time. Even though it's not my first time, I'm still excited with Tom Yum, with Pad Thai, and of course, with the beautiful smile of the Thai people. This is the day. I'm excited. How will I look with the Thai makeup and hairstyle? We're going to the building now. Chanshu Emaka. So I hope I pronounce it right, Thai people. Here we go. Hi, Jaday Emma. Nice to meet you. We have to. Oh, it's beautiful, very beautiful, thank you. Nice to meet you. I want to meet you guys. Jaday, the makeup artist here. And Karawat. Sawadika. Welcome. Blonde Mateo. Blonde John. Oh, welcome to China. Yeah. Both doing their magic. Zada will do a magic to my face, and Karawat will do a magic from short hair to long hair. So, Yeah. look at that man. Good man. Man. Oh, look, man. Oh, look, man. So nice. We're gonna change right now. It's all Thai power. สวยมากแม่ สวยมากแม่คนเลือกมากแม่ตีบ้องจ่า บ้องจ่า บ้องจ่า So this is our second look. The time is 1 a.m. right? 1 a.m. So this is the energy of 1 a.m. Clap your hands. Professional. Oh, si Laban. Laman. Another look, third look this time. Filipino designer. Kapungka. To all the Thai designer. Mama. Let's go. Dress up. Okay, because I'm special, you're special too. I have a gift. This is made by my mom. It's called Pulveron. Salamat po. อร่อยนะ อร่อยมาก ล้ำขนาด Lam ka na chow. And we're done. Daday and Karawat. Yeah. Emma Mary Tiglao, Miss Grand Philippines. Bye-bye. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, ang ating naman pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong si Emma Tiglao, dahil bound to Thailand na itong ating kababayan para sa Miss Grand International 2025 na ganapin sa nasabing bansa. So sa 29 po ang kanyang flight, and ngayon pa lang is meron ng mga farewell party itong si Emma dito sa kanyang mga programa sa television, and then sa 29 naman is dito mismo sa airport, or yung Miss Grand Philippines mismo ang gagawa ng send-off party para dito sa ating representative ng Miss Grand International 2025. So yung maging assessment ko dito sa nangyari kay Atisa at kay Kirk Bundad, ito ay magandang bungad, magandang pangitain ito mga kapolitikan, na kung saan ay naipanalo ni Kirk yung titulo ng Mr. International 2025, and ngayon naman ay dalawa sa ating mga representatives, si Emma at si Atisa, ay pupunta naman sa Thailand sa susunod na buwan para nga dito sa Miss Grand and then sa Miss Universe. So kaabang-abang ang mga susunod na eksena dahil maraming pasabog, and ngayon pa lang ay gumawa na talaga ng ingay si Kirk at itong si Atisa dito sa Thailand matapos ang successful na appearance nila dito sa nasabing bansa. And in fact ngayon mga kapolitika ay usap-usapan rin ng mga Latinos at mga Latinas itong si Atisa, na kung saan ay malaki di umano ang kanyang tsansa na mapapabilang sa top 5 kung fair lang ang laban dito sa Miss Universe 2025. And we are looking forward mga kapolitika na hindi ito yung una at huling mga pasabog ni Atisa dito sa Thailand. Talagang nag-stand out talaga siya doon, at marami nga ang nakapansin sa kanya, hindi lang mga Pilipino
kundi mga taga-ibang lahi, most especially yung powerhouse pagdating sa mga beauty contest, which is itong mga Latinos. La prangka ang mga Latinos, mga kapolitika, pagdating sa assessment ng mga beauty competition. So dito ay masasabi natin na malaki rin talaga or malakas ang maging laban ni Atisa sa Miss Universe 2025, kabaliktaran doon sa mga sinasabi ng mga bashers na nagbibigay ng kailang mga negatibong opinion. Kumbaga matutulad ito doon sa Miss Universe Philippines na marami ang pupuna dito kay Atisa sa simula, pero nung rampahan na ay talagang nagulat ang marami dito sa naging performance ni Atisa Manalo. At hindi lang performance, mga kapolitika, yung kanyang tinatawag na transformation. At masasabi rin natin na maganda talaga pag dito sa Thailand, mga kapolitika, dahil patas, fair yung laban kung ikukumpara mo dito sa Vietnam na halatang halata yung pagluluto-luto nila ng mga winners dito sa mga beauty competition. At isa na nga dito yung nangyari kay Kirk Bondad at kay Atisa Manalo last year. But happy to say, and nakabawi naman ang Pilipinas dito sa Thailand. Sana ang magiging laban ni Atisa dito sa Thailand ay patas din, mga kapolitika, katulad ng nangyari dito kay Kirk Bondad, na kung saan ay hindi talaga nagpakabog ang ating kababayan at nasungkit nga niya ang titulo ng Mr. International 2025. So dito ang sabi sa post para sa send-off party ni Emma Tiglao sa 29 Miss Grand Philippines 2025 Emma Tiglao's Grand Send-Off Press Conference. Our Miss Grand 2025 Emma Mary Tiglao is all set to conquer the international stage. Let us unite in supporting her as she represents our country at Miss Grand International 2025 in Bangkok, Thailand. So meron palang kumakalat doon na kung saan ay pang-siyam itong si Emma Tiglao, kasi meron niyang butuhan, diba, para sa butuhan ng mga makakasama ni Nawat at itong si CJ Opiasa sa dinner, at magbabase doon sa bilang or numero ng maraming boto. So mga kapolitika, may kumakalat kasi na pang-siyam itong si Emma Tiglao, at makikita naman natin doon na napakaraming bumoto sa kanya at siya ang top spot dito sa Facebook. Ang sabi nila ay medyo mahina daw itong si Emma doon sa Instagram, kasi mostly na mga Pinoy ay dito talaga nakababad sa Facebook, at yung doon sa Instagram daw is medyo mahina daw yung botohan niya, pero dito sa Facebook ay talagang umariba si Emma. So apparently is nasa top 3 spot itong si Emma Tiglao. Kahit hindi niya man nakuha yung top spot, mga kapolitika, okay na po yun, kasi libre naman yung yung botohan as long as nakafollow lang kayo doon sa mga pages ni Nawat at sa Miss Grand International. So kahit sa Facebook ay talagang top spot itong si Emma, but in overall is nasa top 3 lang siya. Okay? But okay na din yun as long as makasama siya dito sa dinner party ni Mr. Nawat. At the same time, mapapansin rin siya ng organization mismo. Yun, mga kapolitika, ang ating update dito kay Atisa, kay Emma Tiglao at kay Kirk Bondad, na kung saan is nanalo doon sa Thailand. Sa tingin nyo, mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, magiging maganda kaya ang kapalaran ni Emma at ni Atisa katulad ng pagkapanalo ni Kirk Bondad dito sa Thailand? Agree ba kayo na dito na lang sa Thailand gaganapin ang mga beauty competition kaysa dito sa Vietnam? Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.